Ako po si Sander, ordinaryong empleyado sa isang kumpanya dito sa Makati. Sa mga libre kong oras ay wala akong ibang pinagkakaabalahan kundi yung pakikinig ng mga horror stories. Maganda kasing pakinggan, pampalipas oras. Siguro naman lahat tayo ay may kanya-kanyang kwentong kababalaghan. Ibabahagi ko lang din yung sa tatay ko. Nangyari po yung karanasan nilang yun noong bandang 90s. Sa probinsya kung saan sila nakatira dati. Ngayon kasi ay kinuha ko na sila ni nanay. Sa amin na sila nakatira at libangan nila yung pag-aalaga ng mga apo nila sa akin. Yung asawa ko kasi may trabaho rin. Kaya sila nanay at tatay lang ang naiiwan sa bahay kasama yung dalawa nilang apo. Si tatay mahilig talagang magkwento yon ng mga nakakatakot. Pampatulog sa amin nung maliliit pa kami. At ngayon naman ay pampatulog sa mga apo niya. Pero yung mga kinukwento niya ay totoong karanasan nila. Yung lugar nila sa probinsya ay sobrang liblib daw. Kung hindi ka sanay sa mga liblib na lugar, ay iisipin mo na dulo na yon ng mundo. Wala nang makikitang sasakyan. Sobrang layong lakarin at madalang ang makikita mong tao sa daan patungo roon. Sobrang tahimik pa. Pero kapag narating mo naman daw ang lugar nila ay makikita mong meron din palang komunidad. Hindi naman dikit-dikit pero hindi rin gaanong malalayo yung agwat ng mga bahay. Hindi sila magkakamag-anak pero lahat sila ron ay magkakakilala na. Payak at tahimik lang yung pamumuhay nila. Hanggang isang araw ay bulabugin sila ng mga kumalat na balita. May namataan daw na malaking ibon sa iba't ibang panig ng baryo. Ang unang nakakita raw ay si Mang Teodoro nung nasa bukid siya. Lumipad mula sa likuran niya. Nagulat nga raw kaya nabunot yung itak niya. Pero hindi naman daw lumapit yung ibon. Sa halip ay lumipad itong palayo. Baka nga natakot sa dalang itak ni Mang Teodoro. Tapos si Aling Maria, habang naglalaban naman sa ilog, biglang may dumapong itim na ibon doon sa batuhang malapit sa kanya. Napatayo raw si Aling Maria. Dumating yung kasabayan niya sa paglalaba, kaya bigla raw lumipad yung ibon. Sunod noon yung mga batang naglalaro sa malupa nilang daan. Nagtatakbuhan nang biglang may lumipad na itim na ibon sa harap nila. Natakot daw ang mga ito sa itsura. Tapos noon, marami pang sumunod na insidente ng pagkakakita sa itim na ibon. Naging usap-usapan yun sa buong baryo. May nagsabi na ligaw na ibon lang ito. May nagsabi namang ibon ito ng isang mangkukulam. At meron ding nagsabi na ito raw ay kikik na alaga ng aswang. May mga taga-baryo na sa usap-usapan pa lang na yun ay natakot na. Kaya hindi na nila pinaglalaro yung mga anak nila sa daan kapag lumubog na yung araw. Yung iba naman ay pinagkibit balikat lang ang tungkol sa itim na ibon. Umaga naman daw yun nakikita, kaya malabong alaga yun ng aswang. Hati ang opinyon ng mga taga-baryo. Ang tatay Rosendo ko, kahit hindi pa niya nakikita yung itim na ibon, ay naniniwala siyang isa nga itong alaga ng aswang. Yun din kasi ang paniniwala ng inang at itang niya, kaya nga pinagbawalan siya nitong magpagala-gala. Yun pa naman ang hilig niya, ang gumala. Binatilyo pa lang noon si tatay. 4 silang magkakapatid. Ang panganay ay si Tita Salve, na nung panahon na yon ay buntis sa unang anak. Tapos si Tatay Rosendo na 16 years old. Sunod kay tatay si Tita Rosalia na 13 anyos. At ang bunso nilang babae ay si Tita Soledad na 10 taong gulang. Nag-iisang anak na lalaki si tatay, kaya ligtas siya sa mga gawaing bahay sa loob. Pero sa labas, tulad ng pag-iigib at pangangahoy, yun naman ang nakatoka sa kanya. Isang araw ay narinig ni tatay na aalis ang bayaw niya. Magtutungo raw ito sa ibang bayan para doon magtrabaho. Kaya nakiusap si Ate Salve na kung maaari ay samahan muna niya ito sa kubo hanggat hindi pa nakakabalik ang asawa nito. Pumayag naman ang inang at itang nila. Yung kubo na yon ay mismong ang itang niya at bayaw ang gumawa para nga matirhan ng bagong mag-asawa
Isa lang ang papag sa maliit na silid, kaya sa mahabang upuang kahoy lang natulog si tatay. Noong unang gabi niya roon, nasa kahimbingan na siya ng tulog nang mapabalikwas siya ng bangon. Paano kasi sumigaw ng malakas ang Ate Salve niya. May nakita raw itong nakasilip sa siwang ng bubungan nila. Yung bubong ay yari sa pawid. Takot na takot daw si Ate Salve niya. Ang sabi ay aswang ang nakita nitong nakasilip sa bubong. Si tatay naman natakot din, pero nilakasan niya yung loob niya. Sinabi niya sa ate niya na baka namalikmata lang ito. Para mapanatag siya ay kinuha niya yung itak. Tumuntong siya sa upuan at sinundot-sundot yung siwang sa bubungan. Wala naman daw aswang doon. Baka namalikmata lang o nanaginip lang siya. Pinagpilitan naman ni Tita Salve na hindi siya maaaring magkamali. Nakakatakot na mga mata yung nakita niyang nakasilip doon. Kumuha na lang ng isang basong tubig si tatay at inabot yon kay tita para makainom ito at kumalma. Ang nangyari kay Tita Salve ay mabilis na kumalat sa baryo. Kahit sinabi na ng itang ni tatay na wag na itong ipagsabi ay hindi naman napigilan ng inang niya na hindi ito ipamalita para raw makapag-ingat ang mga taga-baryo. Mula noon ay lagi nang may katabing asin si Tita Salve kahit umaga. Isang beses ay nagpaalam daw ito na pupunta sa tabing dagat para bumili ng isda sa bagong baba ng mga pumalaot na bangka. Sinabihan ng itang niya si tatay na sundan ng ate niya dahil anong oras na raw ay wala pa ito. Agad namang sumunod si tatay. Habang naglalakad patungo sa tabing dagat ay nakasalubong na niya ang ate niya. Tumatakbo ito at sapo ang tiyan. Nag-alala si tatay kaya tumakbo na rin siya para salubungin ito. Nung magkalapit na sila, tinanong niya kung anong nangyari. Bakit siya tumatakbo? Sabi ni Tita Salve, hinahabol daw siya ng itim na ibon. Nakita raw niya ito sa daraanan niya. Nung malampasan na niya ito, ay naisipan niyang lingunin. Paglingon niya, ay hinahabol na raw siya nito, kaya siya tumakbo. Luminga-linga si tatay. Hinahanap niya yung itim na ibong sinasabi ng ate niya. Pero hindi niya na ito nakita. Inalalayan na lang niya si Tita Salve. Hindi na niya ito pinatakbo. At baka raw kung mapano pa yung sanggol sa sinapupunan nito. Habang naglalakad pa uwi ay panay pa ang lingon ni Ate Salve niya. Kitang-kita raw sa mukha nito ang takot. Sa sobrang takot nga ay nakalimutan nitong may supot ng asin sa bulsa niya. Nag-alala ang inang at itang nila nung malaman ang nangyari kay Tita Salve. Kaya naman hindi na nila ito pinayagan na umalis pa ng bahay. Kung may gusto raw itong bilhin ay iutos na lang kay tatay o kaya kay lolo. Ang mga ito na lang ang lalabas para hindi na raw malagay sa panganib si tita at ang dinadala niya. Makalipas lang ang ilang araw ay may bagong insidente na naman ang nangyari na dahilan para matakot na talaga ang mga taga-baryo. Isang batang lalaki ang nawawala. Tawagin na lang nating Jopet ang bata. Kalaro yun ng kapatid ni tatay na si Tita Soledad. Nag-iiyak ang nanay nito dahil kakakita lang daw niya sa anak niya na naglalaro sa loob mismo ng bakuran nila. Nagwawalis daw siya noon ng mga dahon. Nung matapos siyang magwalis, bigla na lang nawala si Jopet sa loob ng bakuran nila. Akala niya ay pumasok na ito sa loob ng bahay. Pero nang tignan niya sa loob, ay wala raw ito doon. Pinagtanong na niya sa mga kapitbahay ay wala ring makapagsabi kung nasaan ang anak niya. Nagpanik na pati yung mga kapitbahay. Wala silang ibang maisip na dahilan ng pagkawala ng bata, kundi ang makuha ito ng aswang. Sa gitna ng pagkakagulo, si tatay na papunta noon sa gubat para mangahoy ay nagulat nang makita niya si Jopet na naglalakad ng mabagal doon sa bungad ng gubat. Tinawag niya. Nung una ay hindi raw ito lumingon. Parang hindi siya narinig kaya inulit niya ang pagtawag. Hindi pa rin lumingon.
Dahil mabagal naman ang paglakad nito, kaya tumakbo na siya para maabutan niya. Nang abutan niya ay hinawakan niya sa braso. Ang sabi niya kanina pa ito hinahanap ng nanay niya. Parang bigla namang nabalik sa wisyo yung bata na parang wala sa sarili. Tinanong pa raw si tatay kung anong ginagawa niya roon sa gubat. Alam ni tatay na hinahanap na nga ito, kaya hinatid niya sa kanila. Nung makita ito ng ina ay todo yakap kay Jopet. Tinanong nila kung saan ito nakita ni tatay. Sinabi naman ni tatay. Nung tanungin nila ang bata kung paano ito napunta roon, saglit siyang nag-isip. Tapos bigla rin itong naalala na meron daw siyang nakitang mga ibon. Marami raw at kulay itim lahat. Parang sinasabi sa kanya ng mga ito na sundan niya sila. Sumunod naman daw siya. Tapos nag-isip uli si Jopet. Wala na kasi siyang matandaan matapos niyang sundan yung mga ibon. Basta narinig na lang daw niya si Tatay Rosendo na tinatawag ang pangalan niya. Tapos hinawakan siya sa braso. Dahil sa kwentong yon ng batang si Jopet, ay nagkasundo ang mga taga-baryo na bumuo ng grupo ng mga magroronda. Sigurado daw sila na ang mga itim na ibong gumagala sa baryo nila ay mga alaga ng aswang na kung tawagin ay kikik. Ayon sa nag-iisang albularyo sa baryo na si Manong Gaspar, ang kikik ay mga ibong alaga ng isang aswang. Ito ang inuutusan ng aswang para maghanap ng mabibiktima. Ang tanong nilang lahat, sinong aswang kaya ang nakapasok sa liblib na baryo nila? Lahat naman sila roon ay magkakakilala na. Wala silang nakita na bagong dating o dumayo roon. Yun daw ang kailangan nilang alamin. Kailangan nilang malaman kung sino ang dayo sa lugar nila, saan ito naninirahan at kung paano ito nakapasok. Sa ginawang pagpupulong ay sinabi ng pinuno sa baryo na dapat makipagtulungan ng lahat sa paghahanap ng aswang bago pa man ito makapaghasik ng lagim sa tahimik nilang lugar. Sumang-ayon naman ang lahat. Si Tatay Rosendo ay nakikinig lang sa pagpupulong. Sinabi niya sa itang niya na gusto niyang sumama sa pagroronda. Pero sinabihan siya nito na hindi pa siya pwedeng sumama dahil bata pa siya. Isa pa, kapag sumama ang itang niya sa pagroronda, siya ang magbabantay sa inang at mga kapatid niyang babae dahil siya lang ang lalaking maiiwan sa kanila. Nung unang gabi ng pagroronda, ang ate Salve ni tatay ay doon na muna sa kanila natulog. Natakot na raw kasi ito sa bahay nila kahit pa kasama niya si tatay. Tsaka na lang daw ito matutulog sa bahay nilang mag-asawa kapag nakabalik na yung asawa niya mula sa trabaho nito sa bayan. Tulad ng napagkasunduan, ang itang nila ang sumama sa mga magroronda habang si tatay ang naging bantay daw sa inang at mga kapatid niya. Matapos ang hapunan, hindi mapakali si tatay. Panay ang tanaw niya sa labas ng bintana. Gusto kasi talaga niyang sumama sa mga magroronda. Tinanong siya ng inang niya kung bakit hindi pa siya natutulog. Sabi lang niya, binabantayan pa niya sila at saka hindi pa naman talaga siya inaantok. Ang totoo ay hinihintay lang ni tatay na makatulog ang inang niya. Ang balak niya ay sumunod sa mga nagroronda. Gusto niyang makita ang sinasabing kikik at gayon din ang mismong aswang. Pero mukhang minalas si tatay sa unang gabi na yon dahil mas nauna pa siyang nakatulog sa inang niya. Ginising na nga lang siya nito at pinapalipat siya sa higaan dahil sa tabi ng bintana na pala siya nakatulog. Kinabukasan paggising niya, narinig niyang nagkukwentuhan ng inang at itang niya habang kumakain na ng almusal ang mga ito. Lumapit na siya at nag-agahan na rin sa tabi nila. Ayon sa itang niya, ginulo raw ng mga kikik ang pagroronda kagabi. Tinanong ni tatay kung papanong ginulo. Nakita ba nila yung kikik? Hindi raw nila nakita, pero narinig nila ang mahinang huni ng mga ito na ang ibig sabihin ay nasa malapit lang sila. Yung isang kasama nila bigla raw nataranta kasi narinig yung boses ng asawa nitong matagal nang patay. Humiwalay daw sa grupo
at hinanap yung asawa niya. Pinipigilan nga nila pero nagpumiglas daw ito at gusto talagang makita yung asawa. Dinig na dinig daw niya yung boses nito. Ang ginawa nila ay sinundan na lang yun. Tapos yung isa naman ay narinig din na tinatawag ang pangalan niya. Yung kapatid naman niya ang naririnig niya. Kaya muntik na ring mapahiwalay sa grupo. Buti na lang at naagapan nila na mabalik sa wisyo. Kaya nawala sila sa focus sa paghahanap sa aswang. Alam nila na kagagawan yun ng aswang na nag-uutos sa mga kikik nito. Nagpasya silang umuwi na muna. Inuwi nila yung mga kasama nilang parang nahipnotismo ng mga kikik. Pero sa susunod nilang pagroronda, titiyakin nila na hindi na sila magugulo ng mga yon. Sabi pa ng itang ni tatay, sa tingin niya ang hinahanap nilang aswang ay nasa loob lang din ng gubat. Kailangan daw na masuyod nila ang gubat para malaman nila kung saan nagtatago yung aswang na siyang nag-aalaga sa mga kikik. Kapag nakita nila at napatay yung aswang, tiyak na mawawala rin ang mga kikik sa lugar nila at mapipigilan ang paglaganap ng lagim. Habang nasa gitna ng pagkukwento ang itang niya, bigla silang nakarinig ng pagkakagulo mula sa labas. Kaya lumabas sila para alamin kung anong nangyayari. May nabiktima raw ang aswang, yung isa pang buntis sa baryo nila. Ginabi raw ito ng pag-uwi mula sa kamag-anak sa bayan. Hindi nasundo ng asawa dahil hindi ito nagsabing uuwi. Nung naglalakad na raw ito ay biglang may lumitaw ng mga kikik. Sinundan daw yung buntis. Tumakbo siya at nang mapatapat sa madilim na parte ng daan, bigla raw nawala yung mga humahabol na kikik. Tapos ang bigla niyang nakita ay yun mismong aswang. Nakakatakot daw yung itsura nito. Sa tingin niya ay isang matandang babae na may mahaba at magulong buhok. Bayukos at mahaba yung mga kuko sa kamay. Noon lang daw niya ito nakita sa baryo. Kaya sigurado siya na ito na yung aswang. May dalang buntot pagi yung buntis. Kinuha niya yon sa dala niyang bag. Nung akmang aatakihin na siya nito, inihanda ng buntis ang sarili niya. Mahigpit na hinawakan yung buntot pagi. Pag-atake sa kanya nung aswang ay winasiwas niya ito. Natamaan niya kaya napaatras yung aswang. Pero sa halip na umalis ay parang lalo raw itong nagalit at nanabik na malapa siya. Sumasakit na raw noon yung tiyan ng buntis pero nagpakatatag ito. Kailangan niya kasing protektahan ng sanggol. Mahirap silang makabuong mag-asawa. Ilang taon ang hinintay nila bago siya magbuntis. Tapos ay makukuha lang ng aswang. Muli ay winasiwas ng buntis yung buntot pagi niya. Pero sa pagkakataong yun ay nakailag yung aswang. Yun naman ang nakabawi sa kanya nang biglain siya nito ng atake at mabitawan niya yung buntot pagi. Nagawa siya nitong kalmutin. Nung makita yung dugong umaago sa braso at dibdib niya, ay lalong tumapang yung buntis. Nung paibabawan siya ng aswang at akmang wawakwakin yung tiyan niya, ay binuhos niya yung lakas para maitulak ito. Nagawa naman niya, pero nakalmot pa siya nito. Tapos nagpagulong-gulong siya hanggang sa madampot uli niya yung buntot pagi. Tsaka siya nagmamadaling tumayo. Dalawang lalaki ang natanaw niyang paparating, kaya humingi siya ng tulong sa mga ito. Paglingon niya ay wala na yung aswang. Tumakas na. Sa mga oras na yun na pinag-uusapan na sa baryo ang nangyari sa buntis, nadala na siya sa ospital sa bayan. At ang balita ay namatay na raw yung sanggol sa sinapupunan niya dahil sa nangyari. Hindi maiwasan ni Tita Salve na makadama noon ng sobrang takot sa nangyari sa tulad niyang buntis. Pero sinabi naman ng itang nila na wala itong dapat ikatakot dahil nandoon naman sila para protektahan ito. Basta matuto lang daw itong makinig at wag nang lalabas sa gabi tulad ng ginawa ng buntis na yon. Napakadelikado raw talaga, lalo at wala itong kasama ng maglakad sa dilim. Sabi ni tatay, tama ang naging desisyon nila
na doon na muna sa kanila si Ate Salvia. Ang asawa ng buntis ay si Ramiro. Galit na galit daw ito sa nangyari. Sumumpa ito na hahanapin niya yung aswang na nakaengkwentro ng asawa niya. Hindi siya titigil hanggat hindi niya ito nahahanap at napapatay. Yun ang narinig ni tatay na sinabi mismo nito sa mga kasama niyang nagroronda. Hindi raw sumama si Ramiro sa mga nagroronda nung mga sumunod na gabi. Bumukod ito sa paghahanap sa aswang. Maski araw ay iniikot nito ang baryo para makita ang matandang babae na inilarawan sa kanya ng asawa niya. Natitiyak daw nitong nandoon lang yun sa loob ng baryo at nagtatago. May pumasok sa isip ni tatay. Total naman ay sa gabi lang siya pinagbabawalang lumabas ng itang niya. Kaya nung umaga ay sinundan daw niya si Ramiro. Nakita niya itong mag-isang pumasok sa gubat. May itak na nakasuksok sa tagiliran niya. Sige lang sa pagsunod si tatay. Kapag humihinto sa paglalakad si Ramiro, ay napapahinto rin siya. Parang nararamdaman daw kasi siya nito. Sunod na paglakad nito ay naging mabilis na ang bawat paghakbang. Kaya si tatay nagmabilis din. Kaso sa sobrang bilis ng lalaki ay nawala ito sa paningin niya. Luminga-linga si tatay. Napakamot na lang siya ng ulo nung biglang may sumakal sa kanya mula sa likuran. Nagpumigla si tatay dahil hindi siya makahinga. Nalaman niyang si Ramiro yon. Binitawan siya nito at tinanong kung bakit niya ito sinusundan. Sinabi naman ni tatay yung totoo na gusto rin niyang makakita ng aswang at mga kikik nito. Sinabihan ni Ramiro si tatay na umuwi na lang dahil delikado. Pero hindi umuwi si tatay. Pinilit niya kay Ramiro na isama siya nito. Tiyak nakakailanganin daw nito ng tulong kapag nakita na nito ang aswang. At mabuting andun siya para makatulong ito sa pagpatay sa aswang. Sinabi naman ng lalaki na baka kahit kikik ay hindi magawang patayin ni tatay. Tinanong siya kung ano naman ang ipanlalaban niya sa aswang kung sakali. Hindi agad naisip ni tatay yon. Wala siyang dala kahit na ano na pwede niyang ipanlaban. Kaya pinauwi siya ni Ramiro at sinabing maghanap na muna siya ng magagamit na panlaban. Dahil ayaw daw nito na maging pabigat lang siya rito kapag nakaharap na nila yung aswang. Baka siya pa raw yung maging dahilan ng pagkatalo nila sa aswang. Umuwi nga si tatay. Naghanap siya ng pwede niyang magamit. Dapat maliit lang, yung hindi mahahalata ng inang at itang niya. Hindi naman niya pwedeng dalhin yung kutsilyong gamit sa kusina. Magagalit ang inang niya. Lalong hindi pwede yung itakat sibat ng itang niya. Ang naisip niya ay gumawa ng tirador. Tapos nag-improvise din siya ng patalim na yari sa kahoy. Pinatulis niya yung dulo nun. Sa tingin niya ay kaya na rin nung makapatay ng aswang. Nung matapos niya ay pinuntahan niya si Ramiro sa bahay nito. Nagulat pa nga ito sa pagdating niya at sinabing mukhang desidido talaga siyang sumama sa kanya. Pinakita ni Tatay Rosendo kay Ramiro ang ginawa niyang punyal na kahoy. Humanga ito sa ginawa niya pero hindi pa rin siya nito pinayagan na sumama. Ang sabi ay kailangan daw muna niyang magpaalam sa itang niya bago siya nito isama. Napakamot na lang ng ulo si tatay. Alam niya kasi na hindi siya papayagan ng itang niya. Umalis muna si tatay. Kunwari lang siya na nagpaalam at sinabi kay Ramiro na pinayagan na siya. Kaso hindi niya ito nakumbinsi sa pagsisinungaling niya. Ilang beses pang nagpabalik-balik si tatay at nangulit kay Ramiro pero hindi pa rin siya nito sinama. Isang gabi ay muli na namang binulabog ng mga kikik ang baryo. May nabiktima na naman daw ang aswang. Isang lalaking lasing na umuwi ng hating gabi. Hinabol daw ito ng mga kikik at nang maabutan ay tsaka inatake ng aswang. Yun ang kwento ng lalaki na nakagat sa liig. Matapos nitong makagat sa liig ay pumanaw din makalipas lang ang isang araw sa paggamutan na nasa kabilang baryo pa. Dahil sa lumalalang pag-atake ng aswang ay lalong naghigpit ang mga nagroronda.
Pinagbawal na nila yung paglabas ng mga taga-baryo tuwing gabi. Mas mabuti raw na mag-ingat kaysa mapahamak dahil sa katigasan ng ulo. Sa bahay nila tatay isang gabi, ginising sila ng inang nila dahil sa narinig daw nitong pagkaluskos sa bubungan. Mukhang may kikik daw sa bubong. Mabilis na kumilos ang itang niya. Dumakot ng asin at kinuha ang itak. Tapos ay tumuntong ito sa bintana para makaakyat sa bubungan. Nanlaki raw yung mga mata ng itang nila nung makumpirma nito yung nakadapo sa bubungan. Isang malaking itim na ibon. Hindi pa raw ito agad lumipad. Parang nakipagtitigan pa sa itang nila. Nung sabuyan ito ng asin ay tsaka lang nagmamadaling lumipad. Pero hindi palayo, kundi parang sinadya nitong lumipad patungo sa itang ni tatay. Para bang binangga ito at tsaka lang lumipad palayo. Naging dahilan yon para mahulog mula sa bubungan ang matanda. Nagsigawan sila nang bumagsak ito sa lupa. Nataranta sila, lalo na ang inang ni tatay. Humingi ito ng tulong sa mga kapitbahay para madala sa paggamutan ng asawa niya. Mukhang masama kasi ang naging pagbagsak niya. Meron namang mga tumulong na kapitbahay sa kanila. Si tatay at mga kapatid niya ang naiwan sa bahay. Lahat daw sila takot na takot nung mga oras na yon. Tanging si tatay lang ang nagpapalakas ng loob sa mga kapatid niya. Pinakita niya sa mga ito ang ginawa niyang punyal na kahoy, pati yung tirador. Gagamitin daw niya yon sa oras na balikan sila ng tiktik. Nung makauwi na sa bahay nila ang mga magulang nila, nalaman nilang nabalian sa binti ang itang nila. Kaya mapipirmis muna ito sa bahay. Nag-volunteer na si Tatay Rosendo na siya na muna ang sasama sa bukid para pumalit sa itang niya. Wala naman silang mapagpipilian kaya pinayagan siya ng mga ito. Ngayong hindi nakakalakad ang itang niya, naglaro sa isip ni tatay na may pagkakataon na siya para makatakas sa gabi. Sasama siya sa mga nagro-ronda kapag nakakuha siya ng pagkakataon. Basta hindi raw matahimik si tatay nun hanggang hindi siya nakakakita ng kikik at aswang na may alaga rito. Parang nangangati raw ang kamay niya na makapatay nito. Pagkagaling sa bukid ay hindi muna umuwi si tatay. Ang natitirang oras ay ginamit niya para mahanap ang pinagtataguan ng aswang. Total naman daw ay ayaw siyang isama ni Ramiro, kaya lalakad na lang siyang mag-isa. Malawak ang gubat na yon at maraming pasikot-sikot. Sabi ng itang niya, bukod sa aswang ay marami ring naninirahang engkanto at tikbalang sa lugar. Posible kang iligaw ng mga ito kapag natsyempohan ka. Kaya naman si tatay doble ingat. Bukod sa tirador at kahoy na punyal, ay nagbaon din siya ng asin. Para rin daw hindi siya maligaw. At sinusulatan niya ng cross gamit ang chalk ang bawat puno na madadaanan niya. Palatandaan na dumaan siya roon. Kahit kasi doon na sila lumaki sa baryo at lagi siyang nangangahoy sa gubat, ay hindi pa rin niya yun nalibot lahat. Hanggang sa bungad lang siya lagi, tulad ng bili ng inang at itang niya. Dahil nga mapanganib daw ang loob ng gubat. Yun pa lang daw ang unang pagkakataon ni tatay na mapapasok niya ang pinakaliblib na bahagi ng gubat sa baryo nila. Kampante si Tatay Rosendo sa plano niya. Balak niya ay hindi naman siya magpapaabot ng paglubog ng araw. Babalik din siya agad sa bukana para hindi siya abutan ng dilim. Habang naglalakad ay hinahawi-hawi niya ng kahoy na punyal ang matataas na halamang nadaraanan niya. Palinga-linga siya sa paligid. Patingin-tingin din sa itaas ng matatayog na puno. Nagbabaka sakaling makakita ng kikik na lumilipad o nakadapo doon. Ilang saglit pa ay hindi naman siya nabigo. Namataan niya ang isang itim na ibon na nakadapo sa mataas na sanga ng isang puno. Lumakas yung kabog ng dibdib niya pero hindi siya nagpadaig sa takot. Inihanda niya yung tirador at inasinta yung itim na ibon. Humugot muna siya ng malalim na paghinga
bago pinakawalan ang bala ng tirador patungo sa kikik. Ang kaso ay nagmintis ang tira niya at nakalipad yon. Sinundan niya ng tingin ng lumipad na ibon. Tinungo niya yung direksyon na niliparan nito hanggang sa nawala na ito sa paningin niya. Nagpatuloy pa rin siya sa paglalakad habang hinayang na hinayang sa nakatakas na kikik. Masayang masaya raw yung pakiramdam ni tatay nun na makita pa lang niya ang kalaban. Parang lalo raw nadagdagan yung pagnanais niya na makapatay nito. Kaya hindi siya huminto. Hindi na nga niya napansin yung paglipas ng oras. Nakalimutan niya yung plano niya na babalik sa bukana ng gubat bago humapon. Muli ay nakita na naman ni Tatay Rosendo yung itim na ibon na nakadapo ulit sa isang puno. Mabilis niyang hinanda ulit yung tirador niya at tinira yon. Pero dahil sa may kataasan talaga yung puno, kaya hindi niya ito matamaan. Ilang beses daw yon na nagpapakita sa kanya yung kikik at siya naman ay paulit-ulit din itong inaasinta at tinitira. Kaso masyado raw itong maliksi. Tsaka lang naisip ni tatay na parang pinapasunod lang siya nito. Napansin niya na papasok pa siya ng papasok sa loob ng gubat. Hindi naman niya nakaligtaan na maglagay ng palatandaan sa mga puno na nadaraanan niya. Pero bigla rin siyang nagdalawang isip kung itutuloy pa niya ang pagsunod sa kikik. Pagtingala kasi niya ay nakita niyang papalubog na ang araw. Tsak na aabutan na siya ng dilim doon kung hindi pa siya aalis. Babalik na lang siya uli sa ibang araw. Pauwi na nga si tatay noon nung biglang bumuhos ang malakas na ulan at yon ang hindi niya napaghandaan. Nagmadali na siya. Tumakbo na siya pero ang siste, yung mga palatandaan na nilagay niya sa puno ay nabura ng tubig ulan. Kaya naghanap na lang siya ng masisinungan. Wala siyang makita. Kahit malamig ay naligo na lang siya ng tuluyan sa ulan. Total naman ay basa na siya. Dahil nawala na yung mga palatandaan niya, kaya nagpatuloy na lang sa paglalakad si tatay palabas ng gubat. Pero sa halip na makalabas siya, ay parang lalo pa raw siyang napapasok sa loob. Tuluyan na siyang naligaw. Sa kakalakad niya ay namataan niya ang isang barong-barong. Nagulat siya kasi hindi niya alam na may nakatira pala sa loob ng gubat. Maliit na maliit lang yon. Sa tingin niya ay parang kubo lang nga ng duwende. Parang isang tao lang ang pwedeng tumira. Nagdalawang isip siyang lumapit. Sumagi rin kasi sa isip niya na baka ito na yung hinahanap niyang pinagtataguan ng aswang. Baka dito ito nakatira. Saradong sarado yung barong-barong, kaya hindi alam ni tatay kung sino ang nasa loob. Nakaisip siya ng paraan kung paano niya makikita ang nasa loob. Inasinta niya ng tirador yung bintana at saka pinatamaan ito. Mga 3 beses niyang pinatamaan bago may nagbukas ng bintana. Napalunok siya ng sumungaw mula roon ang isang mukha ng matandang babae. Naisip agad niya na yun na siguro ang sinasabing aswang. Nakita niyang luminga yon. Nakasimangot at matalim ang mga mata. Nung walang makita ay muli niyang sinara yung bintana. Hindi pa umalis si tatay. Nanatili pa siya roon ng ilang minuto dahil sa lakas ng ulan. Nakasilong lang siya sa malaking puno na may makapal na mga dahon. Kaya kahit papano ay napapahina nito yung pagpatak ng ulan sa katawan niya. Nung medyo tumila na yung ulan, ay nagmamadali na siyang umalis sa pinwestuhan niya. Hindi na siya naglakad. Tumakbo na siya dahil lumubog na yung araw. Nakaramdam na rin siya ng takot. Pero bigla siyang napahinto sa pagtakbo nung humarang sa daraanan niya ang isang itim na ibon. Nangalog na raw yung tuhod ni tatay sa takot. Pero hindi siya nasiraan ng loob. Iniumang niya rito yung tirador at umakmang lalabanan yung itim na ibon sa oras na salakayin siya nito. Yung kikik naman ay parang nakikiramdam din sa kilos ni tatay. Parang pareho raw silang naghihintay
kung sino ang unang kikilos. Hindi na nakatiis si tatay. Tinirador na niya yung itim na ibon. Ang akala niya ay sasablay na naman siya dahil bigla itong lumipad. Pero kitang-kita niya na tinamaan niya ito. Kaya yung kikik ay nagpakawala ng nakakatakot na huni bago lumipad na halatang nahirapan dahil sa pakpak mismo nito tinamaan ng bala ng tirador ni tatay. Natuwa si tatay dahil natamaan niya yung kikik ay nagkaroon siya ng lakas ng loob. Nagpatuloy na siya sa pagtakbo. Kahit naliligaw siya ay hindi siya huminto. Kung saan niya natatandaan na dumaan siya ay yun ang daang tinahak niya. Pero sa pagkabigla niya, muli na naman siyang napadpad kung saan naroon ang hinihinala niyang bahay ng aswang. Naguluhan na siya. Kinuha niya yung kahoy na punyal na nakasuksok sa tagiliran niya at hinawakan yun ng mahigpit. Muli siyang naglakad palayo roon. Alam niya na hindi pa yun ang tamang oras para pasukin niya yung bahay. Natatakot din naman siya kahit papano. Ngayong nakita na niya ang pinagtataguan nito, kailangan niya yung paghandaan at balak niya ay isama roon si Ramiro. Pero bago yun, kailangan niya munang makalabas sa gubat. Mukhang naiengkanto na nga rin siya dahil hindi niya matunto ng daan pabalik sa bukana. Tama yata ang inang at itang niya na may engkanto sa gubat o kaya ay tikbalang na sinasabing mahilig din manligaw ng mga tao. Hinubad pa ni tatay yung damit niya. Naniniwala siya sa kasabihan na kapag naligaw ka ay baliktarin mo lang ang damit mo at makikita mo na uli ang tamang daan. Kaso nung mabaliktad na niya yung damit niya, bigla niyang napansin na parang may naririnig siyang mga huni ng ibon na papalapit sa kanya. Parang hindi lang isa, unti-unti siyang napalingon. Nung malingunan niya ang mga ito, ay hindi siya nagkamali. Maraming kikik ang lumilipad papalapit sa kinatatayuan niya. Napasigaw na si tatay, sabay takbo. Nadapa siya at muntik na siyang abutan ng mga ito nung biglang lumitaw si Ramiro at isa-isang binaril ang mga papalapit na ibon. Hindi alam ni tatay kung may natamaan si Ramiro. Sobrang nervyos kasi niya, kaya napapikit na lang siya roon. Basta pagdilat niya ay nakita na lang niya na lumilipad na yung mga ito palayo. Tinulungan siyang makatayo ni Ramiro at tinanong kung anong ginagawa niya sa loob ng gubat sa ganoong oras. Hindi agad nakasagot si tatay. Napatitig siya sa dalang baril ni Ramiro. Dahil nakatitig siya roon, kaya sinabi nito na ang baril ay hindi nito pag-aari. Hiniram lang niya sa isang kaibigan sa bayan dahil pursigido ito na patayin ng aswang. Ito raw ang napili nitong gamitin maliban sa sibat na inihanda rin niya. Tinanong ni tatay si Ramiro kung pwede rin ba siyang gumamit noon. Umiling ang lalaki at sabi ay mas makakabuti kung uuwi na lang si tatay dahil tsak na hinahanap na siya ng mga magulang niya. Alam niyang pipilitin siya ni Ramiro na umuwi, kaya bigla niyang sinabi ang tungkol sa barong-barong na nakita niya sa loob ng gubat. Natigilan si Ramiro. Paulit-ulit nitong tinanong si tatay kung nagsasabi ito ng totoo. Si tatay naman syempre pinanindigan niya kung ano ang nakita niya. Pati yung naranasan niya ay sinabi niyang lahat kay Ramiro. Hindi nga ito makapaniwala na natamaan ni tatay yung isang kikik ng tiradorin niya. Kailangan daw patunayan ni tatay na nagsasabi siya ng totoo. Dapat daw siyang samahan ni tatay sa kinakitaan nito ng bahay ng aswang. Pero bukas ng umaga na lang dahil gabi na. Kilala ni Ramiro ang itang ni tatay. Tsak daw na nag-aalala na ang mga ito, kaya dapat na raw sumama si tatay sa kanya pauwi. Habang daan pauwi ay parehong naging malikot ang mga mata nila. Tinalasan din nila ang pakiramdam. Nakasalubong pa nila yung mga nagro-ronda. Sasabihin sana ni tatay ang tungkol sa bahay ng aswang, pero pinigilan siya ni Ramiro. Tinakpan niya yung bibig niya at sinabi sa mga nagro-ronda na kailangan na siyang maihatid nito.
Tinanong ni tatay si Ramiro kung bakit siya nito pinigilan na sabihin ang tungkol sa bahay ng aswang. Isa lang ang sagot ng lalaki, dahil gusto niya na siya mismo ang makapatay sa aswang. Ipaghihiganti niya ang anak niyang nawala sa kagagawan nito. Hindi na lang umimik si tatay. Sa loob-loob niya ay gusto rin niya na siya ang makapatay sa aswang. O kaya ay kahit yung mga kikik lang nito ang mapatay niya. Inasahan na ni tatay ang sermon ng inang at itang niya. Sinubukan niyang magpalusot na naabutan lang siya ng ulan, pero hindi ito umubra sa mga magulang. Alam kasi ng mga ito ang kagustuhan niya na makaengkwentro ng aswang. Napilitan si tatay na ipagtapat ang totoong nangyari sa kanya sa gubat. Lahat ay kinuwento niya, maliban sa pagkakakita niya sa bahay ng aswang, dahil baka malaman pa ito ng iba. Ang inang niya kasi ay medyo may kadaldalan at sinasabi ang halos lahat sa mga kapitbahay. Nang marinig ng mga magulang niya ang engkwentro ni tatay sa mga kikik, ay binalaan siya ng mga ito. Sa uulitin daw ay huwag na siyang magtatapang-tapangan dahil ikakapahamak lang niya ito. Pero nung magkasarilinan sila ng tatay niya, ay tinapik siya nito sa balikat at binati. Ang sabi ay pinagmamalaki nito ang katapangan niya. Huwag na lang daw sasabihin sa inang niya dahil tiyak na magagalit ito kapag kinampihan siya. Hindi yun inaasahan ni tatay mula sa itang niya. Sinabi pa nito na kapag magaling na ang mga binti niya, ay dalawa silang manghahunting ng aswang sa gubat. Kinatuwa yun ni tatay. Dahil nakakuha na siya ng kakampi sa ama, ay lakas loob niyang sinabi rito na gusto niyang bumalik sa gubat kasama si Ramiro. Hindi muna pumayag ang itang niya. Gusto muna nitong makausap si Ramiro tungkol doon. Nung gabing yun ay hindi dinalaw ng antok si tatay. Paulit-ulit niyang binabalikan sa isip niya ang mga nangyari sa kanya sa gubat, ang tungkol sa aswang at mga alaga nitong kikik. Nag-iisip siya ng paraan kung paano nila ito matatalo. Dapat meron silang plano ni Ramiro. Isa pang iniisip niya ay kung magagawa ba niyang puntahan ulit ang bahay ng aswang. Baka kasi hindi na naman niya matandaan. Ilang beses siyang naligaw. Hindi niya kabisado ang maraming pasikot-sikot sa gubat. Kaya nag-aalala siya kung makakaya ulit niya itong puntahan. Pilit niyang inaalala sa isip kung paano siya nakarating doon at ano-anong mga puno ang nadaanan niya. Halos buong magdamag na yun ang laman ng isip ni tatay. Mag-uumaga na yata nang makaramdam siya ng antok at makatulog. Kinabukasan paggising niya ay nakita niyang kausap ng itang niya si Ramiro sa labas ng bahay. Nakaupo ang itang niya sa baitang ng hagdanan nila sa labas at si Ramiro naman ay nakatayo sa harapan nito. Pinakinggan niya ang pag-uusap ng dalawa at nalaman niya na ang pinag-uusapan nila ay tungkol pa rin sa aswang. Sinabi ni Ramiro sa itang niya na meron muling nabiktima ang aswang, yung babaeng bisita ng isa nilang kapitbahay na nakitulog lang. Nadali raw ito. Hindi pa lang niya alam ang buong detalye kung paano nangyari. Kaya nga raw hindi na muna niya pinauwi ang asawa niya sa baryo. Doon na muna niya pinatuloy sa bahay ng kapatid niya sa bayan. Tsaka na lang niya pababalikin sa baryo kapag nalutas na ang problema nila sa aswang. Sinang-ayunan naman yon ng itang ni tatay at anito kay Ramiro ay naniniwala siyang malapit nang magwakas ang paghahasik ng lagim ng aswang sa lugar nila. Sigurado siya na ang aswang na yon ay dayo lang din sa baryo. Ang sadya pala talaga ni Ramiro sa pagpunta sa bahay nila ay siya. Pinagpaalam pala siya nito sa itang niya na isasama siya sa gubat at nangakong poprotektahan siya nito kahit na anong mangyari. Nakita raw kasi ni Ramiro ang husay ni tatay sa paninirador. Kahit hindi pa naman talaga siya nakita nito kung paano manirador. Base lang sa kwento mismo ni tatay, nagawa ni Ramiro na mapapayag ang itang ni tatay. Pero ang inang ay ayaw. Natatakot daw ito na may mangyari sa anak. Nag-iisa pa naman itong lalaki.
Saglit na kinausap ng itang niya ang inang niya tungkol dito. Ang narinig ni tatay na sinabi ng itang niya ay hayaan daw siya na mapatunayan ang kakayahan bilang isang lalaki. Tapos may mga diskusyon pa ang mga ito na hindi na niya masyadong narinig dahil kinausap siya ng kapatid niyang si Soledad. Sabik itong nag-usisa sa kanya tungkol sa aswang at kikik sa gubat. Gusto nga rin daw nito na makakita ng kikik at aswang. Pero sabi ni tatay ay wag dahil kakainin lang siya ng mga ito. Natakot ang bunsong kapatid ni tatay kaya umalis ito at pumasok ng silid nila. Matapos ang mahabang pag-uusap ng mag-asawa ay napapayag din ng itang niya ang inang niya na sumama siya kay Ramiro. Pero hindi muna sa araw na yon. Kailangan daw nilang planuhing mabuti ang pagtungo sa liblib na gubat para makasiguro sila na maipapanalo nila ang labang yon. Sinama muna ni Ramiro si tatay sa isang bakanting lote sa baryo at doon ay tinuruan siya nito na humawak ng baril. Kailangan daw yung matutunan ni tatay para kung sakali na maharap sila sa panganib at kailangan ni tatay na gamitin yun ay magagawa niya. Tinuruan din ni Ramiro si tatay na umasinta ng aswang gamit ang mahabang sibat. Bukod doon ay pinag-usapan din nila ang mga posibleng senaryo na kakaharapin nila. Hindi sila nakakasiguro kung nag-iisa lang ang aswang na may alaga sa mga tiktik. Pwedeng may kasama pa ang isang aswang na nakita ni tatay. Kaya dapat din silang maging handa sa pag-atake ng higit sa isang aswang. Kinuwento ni Ramiro kay tatay na meron na rin siyang karanasan sa aswang. Nung binatilyo pa raw siya tulad ni tatay, ay nakaengkwentro na rin siya ng aswang doon sa may pilapil. Habang naglalakad sila ng tatay niya pauwi sa bahay, ay hinarang sila ng dalawang aswang. Parang mag-asawang aswang nga raw yata. Isang babae at isang lalaki. Gusto silang biktimahin. Bilog na bilog pa naman ang buwan nun. Mabuti na lang daw at pareho silang may dalang gulok na panggapas ng tatay niya. Nanlaban sila at napatay ng tatay niya yung aswang na lalaki. Kaya yung babaeng aswang ay mabilis na raw na tumakas. Yun nga lang malala rin yung mga kalmot na tinamo niya sa engkwentrong yon. Pinakita ni Ramiro kay tatay yung mga peklat niya sa binti at braso. Meron din sa likod. Nawasak daw talaga yung damit niya sa talas ng mga kukunong aswang. Yun daw ang mga kalmot ng aswang na may kalaliman. Kaya lumikha ng mga peklat sa katawan niya. Base sa karanasan ni Ramiro sa aswang, alam niya kung gaano kaliksi kumilos ang mga ito. Kaya kung kakalaban sila ng aswang, dapat ay mas mabilis ang kilos nila. Dahil isang pagkakamali lang nila, ay pwede sila nitong maging biktima. Napatango-tango si tatay sa mga sinabi ni Ramiro. Dahil sa kwento nito ay nadagdagan ng lakas ng loob niya at pagnanais na makaengkwentro ang aswang na patuloy na lumilikha ng lagim sa baryo nila. Nung araw na nagpunta na sa gubat sina tatay at Ramiro, kabado si tatay kasi baka hindi niya matandaan ang daan patungo sa bahay ng aswang. Mapapahiya siya kay Ramiro pag nagkataon. Maaga pa lang yun nang magsimula silang maglakad papasok sa gubat. Pareho silang may hawak na sibat. Bukod doon, dala rin ni tatay yung kahoy na punyal na ginawa niya at ang tirador. Si Ramiro naman ay nakasuksok sa gilid ng pantalon ng baril. Handang-handa na sila. Malayo-layo na ang nalalakad nila ay wala pa silang nakikita maski yung kikik na alaga ng aswang. Sabi pa ni tatay baka raw natiktikan nito ang pagbabalik nila sa gubat. Hindi sumagot si Ramiro. Sinenyasan si tatay na huminto sa paglalakad. Huminto naman si tatay. Kaya pala ay may nakita ang lalaki na ibong itim na nakatago sa halaman. Nung lalapitan na ito ni Ramiro, ay bigla itong lumipad. Hinanda agad ni tatay yung tirador niya. 2 beses niya itong tinira. Bago niya ito napabagsak. Napahanga si Ramiro sa galing ni tatay sa pagtirador. Nagmamadali nilang pinuntahan yung kinabagsakan nito. Pero
hindi nila yun makita. Takang-taka sila dahil nakita naman nila na banda roon ito bumagsak. Mukhang nagawa pa sila nitong takasan. Sabi ni Ramiro, tsak na babalik ito sa among aswang. Kapag nalaman ng aswang ang nangyari rito, ay ikagagalit nito yon. Pero hindi sila natatakot. Porsigido silang ituloy ang plano nilang patayin ang aswang at ang mga alaga nito. Magandang senyalis na raw ang pagkakatama ni tatay sa isang tiktik. Nagpatuloy sila sa paglalakad patungo sa bahay ng aswang. Maya-maya ay nakahalata na si Ramiro. Tinanong niya si tatay kung alam daw ba talaga nito ang daan kasi parang pabalik-balik na lang sila. Napakamot ng ulo si tatay at inamin na mukhang naliligaw na sila. Luminga-linga si tatay at pilit pinabalikan sa isip ang mga nadaanan niya bago niya nakita ang bahay ng aswang. Huminga ng malalim si Ramiro. Sinubukan niyang mauna sa paglalakad. Habang naglalakad ay tinanong ulit nito si tatay kung totoo bang nakita niya ang bahay ng aswang. Baka naman daw nag-imbento lang siya. Mabuti pang umamin na. Nagtaas ng kanang kamay si tatay at sinumpang nakita talaga niya yon. At nakita rin niya ang mismong aswang. Tulad ng sinabi ng asawa raw nito na nakaengkwentro ang aswang. Ito ay matandang babae. Napapailing na nagpatuloy sa paglalakad si Ramiro kasama si tatay. Ilang sandali pa at may nakita si tatay na bakas ng tiyok na ginamit niyang panulat sa puno. Hindi ito tuluyang nabura ng biglaang malakas na ulan noon. Mukhang hindi raw sila nagkakamali ng daan. Nabuhayan ng loob si tatay kaya nagpatuloy pa sila sa paglalakad. Lalong nabuhayan ng loob si tatay nang matanaw na niya yung barong-barong. Humanga na naman si Ramiro nang makita yon ni tatay. Dahil kung tutuusin ay hindi raw yun basta-basta makikita. Dahil halos matabunan ng malalagong halaman at mga palapang tila sadyang tinambak doon. Para nga naman hindi agad makita. Hindi naman sila lumapit. Pinakiramdaman muna nila yung maliit na bahay. Sabi ni Ramiro, matagal na siyang nakatira sa baryo at ilang beses na rin siyang naglabas-masok sa gubat. Pero ni minsan ay hindi niya nalaman na may naninirahan sa loob nito at sa liblib na bahagi pa. Yung mga taga-baryo raw ay noon pa takot pumasok sa gubat dahil sa mga engkanto, maligno at iba pang masasamang elemento na pinaniniwalaang naninirahan doon. Kaya sa pagkakaalam niya ay ang nag-iisang albularyo ng baryo lang ang may lakas loob na puntahan ang pusod ng gubat. Hinimas niya sa buhok si tatay at sinabing napakalakas daw ng loob nito para marating ang pinakaloob ng kagubatang yon. Nanatili pa sila ng ilang saglit sa likod ng hanay ng makakapal na halaman at nakiramdam muna. Wala ni kaluskos silang narinig mula sa loob ng bahay. Kaya nagpasya si Ramiro na lumapit na rito. Sinabihan niya si tatay na talasan ng pakiramdam dahil posibleng bigla na lang may umatake sa kanila na kung hindi kiki kay yun mismong aswang. Dapat daw silang maging handa sa bawat segundo. Tinandaan naman ni tatay ang sinabi ni Ramiro. Maingat ang mga hakbang nila papalapit sa saradong-sarado na barong-barong. Talikuran yung pwesto nila ni Ramiro para kung sakali raw na may umatake mula sa likuran nila ay hindi sila madedehado. Nung sa wakas ay makalapit na sila, nalaman nilang hindi nakakandado ang pinto o nakatarangka. Dahan-dahan itong binuksan ni Ramiro habang si tatay ay nasa labas ng barong-barong ang atensyon. Nung mabuksan ang pinto ng barong-barong ay nakita nilang halos wala itong gamit sa loob maliban sa higa ang banig. Maliit na mesa at kung ano-anong mga nakasabit na bagay tulad ng ilang pirasong damit, mga bote ng langis, mga dahon at iba pang hindi nila alam kung ano.
Pumasok sila sa loob ng bahay. Lahat ay wala sa kaayusan. Marumi rin ang loob na halatang matagal nang hindi nalilinis. Yung amoy ay sobrang masangsang. Walang matinong tao ang makakatagal sa amoy na yon. May nakita pa silang parang nabubulok na karne sa ilalim ng maliit na mesa. Duda nila baka karne ng tao yon. Dahil doon ay nasiguro ni Ramiro na aswang nga ang nakatira doon. Nagtataka lang sila kung nasaan ito sa mga oras na yon. Pati yung mga alaga nito. Sabi ni tatay, hindi raw kaya umaalis ito sa umaga para kung sakaling may makakita sa bahay nito ay wala ito ron. O kaya naman ay naabisuhan na ito ng mga alagang kikik na paparating sila kaya nagtago na. Hindi sumagot si Ramiro. Lumabas siya ng barong-barong kasunod si tatay. Noon lang nila napansin yung malaking hawla sa gilid ng barong-barong. Nagtaka sila dahil wala ring nakakulong doon. Pero sabi ni Ramiro, malamang ay yun ang kulungan ng mga alagang kikik ng aswang at pinakakawala ng mga ito kapag inuutusan na maghanap ng mabibiktima. Kinabahan si tatay. Sinabi niya kay Ramiro na parang may mali. Parang alam na ng aswang na darating sila. Kaya maging ang mga alaga nito ay nawala na roon. Sinang-ayunan naman yon ni Ramiro. Kailangan daw nilang bumalik sa ibang araw o sa mismong hating gabi kung kailan abala ang aswang at mga alaga nito sa pambibiktima. Ganun nga ang pinlano nila. Para hindi na sila maligaw sa susunod nilang pagpunta ay si Ramiro na ang naglagay ng mga palatandaan. Sabi ni tatay, nakita niya sa mga mata ni Ramiro yung galit at sobrang pagnanais na makaharap yung aswang. Kaya nasisiguro niyang hindi ito matatahimik hanggat hindi napapatay yung aswang na dumali sa asawa niyang buntis. Nung gabing yon, nagising sila sa alulong ng mga aso. Tapos ay narinig nila yung mga kapitbahay na nagkakaingay sa labas. Yung aswang daw kasi ay nakitang nakatayo sa harap mismo ng bahay ni Ramiro. Nakatitig ng masama sa pintuan ng bahay kasama yung mga alaga niyang kikik. May mga kikik din daw na nakadapo sa bubungan nila tatay. Yung albularyo naman ang nakakita. Ang bahay lang nila tatay at Ramiro ang pinuntahan ng aswang ng gabing yon. Kaya malakas ang kutob nila na alam talaga nito ang pagpunta nila sa barong-barong niya sa gubat. At siguro maging ang natirador ni tatay na kikik. Mukhang nagalit nila ng husto yung aswang. Siguradong hindi na rin sila nito titigilan. Kaya kailangan nila itong maunahan. Yung inang ni tatay ay alalang-alala. Hindi raw yun magandang senyales. Alam ng aswang kung saan sila nakatira. Kaya tsak na babalik-balikan sila nito. Yun ang araw ba ang sinasabi niya? Pinakalma naman ni tatay ang inang niya at sinabihang huwag mag-alala. Sila na ang bahala ni Ramiro. Hindi rin naman tumigil ang mga nagro-ronda. Sa patuloy na pagpapakita at pambibiktima ng aswang ay lalo silang naging masigasig na mahuli at mapatay ito. Pero hindi rin maiwasan na merong mga umatras at maduwag dahil sa panggugulo ng mga kikik sa kanila. Yung iba kasi sa kanila na may mahihinang loob ay nakakayang gamitan ng itim na mahika na parabang nahihipnotismo. Yung iba ay nililigaw. Tapos yung iba ay pinaglalaroan ng isip sa pamamagitan ng mga yumaong kamag-anak. Pero ang mga malalakas ang loob ay sila yung mga natira sa pagroronda na hindi pa rin sumusuko. Tulad nila tatay at Ramiro. Kasabay ng mga nagroronda ay muli nilang pinuntahan ang gubat sa 10 oras ng gabi. Humiwalay sila sa mga ito at pinuntahan yung pakay nila. Ayaw daw talagang sabihin ni Ramiro sa mga nagroronda ang tungkol sa bahay ng aswang dahil gigil na gigil ito na siya ang makapatay sa aswang. Nung muli nilang marating ang bahay ay nagtago agad sila.
Nagulat sila kasi sa wakas ay natsyempohan nila yung aswang sa mismong harap ng barong-barong na yon. Saktong palabas ito ng pintuan. Tumayo sa harapan ng barong-barong at tumingala. Hindi nila alam kung anong gagawin niya, kaya nanatili silang tahimik at walang kagalaw-galaw sa pinagtataguan nila. Naghintay sila ng magandang tiyempo para patayin ito. Ilang minuto ring nakatayo ang matandang aswang sa harap ng bahay niya at nakatingala sa buwan na parabang may hinihintay. Ilang saglit pa at napatingala rin sina Tatay at Ramiro nung makita ang isa-isang pagdating ng mga alagang kikik. Tinaas ng matandang aswang ang kamay niya na parang sinasalubong ang paparating na mga alaga. Hindi na bilang ni Tatay kung ilan ang mga yon. Basta may dumapo sa balikat ng aswang, may dumapo sa braso nitong nakaunat at meron ding mga dumapo sa bubungan ng barong-barong. Ang iba ay sa lupa na lumapag. Sunod nun ay kumilos na ang aswang para isa-isang ipasok sa hawla ang mga ito. Meron lang dalawa na hindi pinasok, yung nakadapo sa balikat at braso niya. Kinuha niya ang mga ito at muling pinalipad ng magkasunod. Sinundan yun ng tingin nila Tatay. Matapos gawin yon ay lumuhod daw yung matandang babaeng aswang. Iniunat ang mga braso at inilahad ang mga palad sa harap ng bilog na buwan. Tsaka ito bumigkas ng parang orasyon o ritual habang nakapikit. Hindi na nakatiis si Ramiro. Sinabi niya kay Tatay na magandang pagkakataon yon para lapitan ito. Tumango naman si Tatay at inihanda rin ang sibat niya, pati yung kahoy na punyal. Kinasa ni Ramiro yung baril. Walang pagdadalawang isip na papuputokan na sana nito yung matandang aswang sa ulo. Pero bigla siyang niliparan ng kikik nito na pinakawalan nito kanina. Kaya nabitawan niya yung baril. Napadilat yung aswang at matalim na tumingin sa lalaki. Dahil sa nangyari ay kumilos na rin si Tatay. Inasinta niya yung aswang at buong lakas na inihagis dito ang sibat. Pero hindi niya tinamaan. Si Ramiro naman ay dadamputin na sana ang nalaglag na baril. Pero mabilis siyang inatake ng aswang. Nagpambuno sila. Sa sobrang bilis ng kilos ng dalawa, hindi malaman ni Tatay kung paano niya patatamaan ng punyal niya yung aswang. Masyadong malikot ang galaw ng mga ito, kaya nataranta na rin siya. Sinigawan ni Ramiro si Tatay at sinabing damputin ang baril. Pero bago pa yun magawa ni Tatay, ay inatake naman siya ng dalawang kikik. Pinagtulungan siya ng mga ito. Nagpumiglas siya hanggang sa mahawakan niya sa liig ang isang kikik at saka niya ito ginilitan. Nakadagdag yun sa kumpiyansa ni Tatay na matalo ang aswang. Dahil naman sa ginawa niyang pagpatay dito, ay napatingin sa kanya yung aswang. Sumigaw ito ng nakakapangilabot sa tenga. Galit na galit. Nabaling ang atensyon sa kanya. Ang pagkabaling ng atensyon nito sa kanya ay sinamantala ni Ramiro. Maagap niyang dinampot yung baril. Pero pagdampot niya ay bigla naman siyang kinagat ng isa pang kikik sa kamay. Pero kahit pinagtutuka pa nito yung kamay niya at nagsugat na, ay hindi yun ininda ni Ramiro. Mas nangibabaw sa kanya ang pagnanais na mapatay ang aswang. Binaril niya ang kikik. Yung aswang na umatake kay Tatay ay nilabanan niya ng punyal. Kahit kahoy lang yon ay matalas din. Matalim ang dulo. Pero hindi rin siya nakaiwas sa kagat at kalmot nito. Mabuti at mababaw lang. Hindi pa bumaon. Dala ng sobrang takot dahil sa buhay niya ang nakataya, lakas loob niya yung tinarak sa dibdib ng aswang. Nagtaka siya na parang hindi nito yun ininda. Gumapang yung aswang patungo sa kulungan para pakawalan yung mga kikik. Pero mabilis itong sinunggaban ni Tatay para ulitin ang pagtarak ng punyal. Pero naunahan siya ni Ramiro. Tinarak nito yung sibat sa likod ng matandang aswang.
ng paulit-ulit. Yung mga alagang kikik ay nagkakagulo sa loob ng hawla. Ang mga ito naman ang sinunod ni Ramiro. Gamit ang mahabang sibat ay isa-isa niyang tinuhog ang mga ito nang walang kalaban-laban dahil nga nakakulong sa hawla. Matapos yun ay hinang-hinang napasalampak na lang ng upo sina tatay at Ramiro sa lupa. Pareho silang sugatan at tadtad ng kalmot ng aswang. Maya-maya pa ay dinukot ni Ramiro ang lighter sa bulsa niya. Nagdesisyon siyang sunugin ang bahay ng aswang. Sinabi naman ni tatay na isama na nila ang walang buhay na katawan ng aswang at mga alaga nito. Ganun nga ang ginawa nila. Habang pinapanood ang nasusunog ng mga kampon ng dyablo, naitanong ni tatay kay Ramiro kung masarap kaya ang inihaw na kikik. Natawa na lang daw si Ramiro. Kung gusto raw matikman ni tatay ay subukan niyang kumuha doon sa nasusunog. Ilang minuto pa ang lumipas ay natuntun din sila ng mga nagroronda at nalaman ng mga ito kung ano ang nangyari doon. Sabi ng albularyo, kailangan niyang matignan ang mga sugat at kalmot ng dalawa na gawa ng aswang kasi mapanganib daw yon. Tumango na lang sina tatay. Hindi naman nila ininda ang mga sugat dahil masayang masaya sila na natalo nila ang aswang. Lalo na raw si Ramiro dahil naipaghiganti na niya yung pagkawala ng anak niya. Ang pangyayaring yon sa gubat ay naging bukas na libro sa lahat ng mga taga-baryo. Pero sabi ni tatay, hindi raw niya alam kung nakarating din ang balitang yon sa iba pang lugar kasi masyadong liblib ang baryo nila. Kaya wala rin silang masyadong alam sa nangyayari sa labas nito. Basta ang sigurado niya, magmula nang mapatay nila yung dayong aswang at mga alaga nitong kikik, ay muling bumalik ang katahimikan sa baryo nila. Mas naging mapagmatsyag ang mga residente roon sa mga taong pumapasok sa lugar nila. At hindi pa rin daw nawala yung mga nagroronda nung panahon na yon. Parang naging parte na ito ng komunidad nila na kailangan talagang may nagbabantay, lalo na sa katahimikan ng gabi. Baka raw kasi mapasok na naman sila ng aswang nang hindi nila namamalayan. Alerto na rin sila sa mga ibon na lumilipad-lipad doon. Baka meron na namang kikik. Sa tingin nila yung kikik na alaga ng aswang ang unang nakarating sa baryo nila para alamin kung mainam bang lugar yon kung saan maaari silang makapambiktima. Ang totoo po niyan ay minsan na akong naisama ni tatay sa baryo nila at sinama niya ako mismo sa liblib na gubat kung saan nangyari ang kinuwento niya. Yun nga lang, hindi na niya naipakilala sa akin si Ramiro dahil magmula raw nang umalis ito sa baryo at manirahan sa bayan kasama yung asawa niya ay wala na siyang naging balita rito. Hindi na rin niya alam kung nasa ang lupalop na ito ngayon o kung buhay pa ba. Pero isa lang ang nasisiguro ng tatay ko. Yun ang karanasan na hinding-hindi niya makakalimutan sa baryong yon.